Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Presently assigned a personal holding administrative unit, Camp Crame, Quezon City. After duly sworn, 2. Under oath and in accordance with law, do hereby depose and states that I, together with other invited PNP personnel, attended joint hearing in the House of Representatives. After I answered question related to extrajudicial killings, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him, and then Kong Abante entered the room. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito, while pointing on the paragraph on the paper. Ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Kong Dan told me to read the said affidavit. However, I asked the copy of affidavit he was showing to me to read it. He did not give it to me. Then Kong Abante asked me where I serve as a chief of police, to which I answered, Mandaluyong City Police Station, sir. Kong Abante then persuaded me by saying, ikaw naman Colonel, ganito na lang, alangan namang walang insidente o pangyayari sa panahon na yon. I answered, and I served as a COP in Mandaluyong during the COVID-19 pandemic, and there were less crime committed, and we did not receive any reward from anyone. Told me, ito ang sasabihin mo sa statement na ito. While pointing to a paragraph on the paper, ito ang second supplemental affidavit ni Colonel Garba. Sabihin mong alam mo ang reward system, i-confirm mo lang. Would this be true, Honorable Fernandez? Po ganyan ang pagkakasabi ko. A while ago, I was testifying in this honorable committee that itinuro ko po, yan, Colonel Grijaldo, ito. Yan, mapapatotohanan mo ba na totoo itong sinabi ni Colonel Garma? Sabi niya, hindi ho, wala ho. Right away, actually parang hindi pa nga niya nababasa, parang umihindi na po siya. So, nilipat ko sa kabila. Sabi ko, itong mga ibang nandito, yan, hindi po yan kasi andun po ako sa Davao noong 2000, wala pa ho ako dyan during that time. So, yun lang po yung mga sitwasyon na nasabi ko sa kanya about dun sa supplemental affidavit. Actually, Mr. Chairman, sa una pa lang nararamdaman ko na hindi niya po i-confirm yung mga sinabi ni Colonel Garma. Actually, hindi ko na pinursue. Basically po, yung usapan, parang naging light na lang po yung moment ng usapan. At magmamanifest po yun, yung light moment na usapan namin. Because nung lumabas po siya, masaya siya. And we can even show yung CCTV na hawak po natin ngayon, na makikita natin that wala po sa facial expression niya na he was harassed. Comsec? Sir. Yung sinasabi ni Honorable Fernandez na video clip, we have a copy. Comsec floor, do you have a video? SPN. Oh, yan. Colonel Grijaldo enters the holding room. At 7:17:59 p.m., Attorney Emericio Kilang enters. At 7:18:11 p.m., Attorney Rotsiv Comigat enters. At 7:19 p.m., Congressman Dan Fernandez enters. At 7:20:35 p.m., Congressman Benny Abante enters. At 7:35:35 p.m., Congressman Dan Fernandez and Benny Abante leave the holding room. At 7:36:14 p.m., Colonel Grijaldo exits with Attorney Kilang and Attorney Comigat. At 7:36:25 p.m., Colonel Grijaldo, all smiles, is seen conversing with Jimmy Fortaleza. yun pong kay Honorable Abante naman, paragraph 14 of the affidavit. Kong Abante asked me how many years do I still have with the PNP. I answered I still have 4 years before retirement. Then he made the remark, pwede ka pang maging general. I humbly responded to him, masaya na ako sa ranggo ko, sir. Pagkatapos nito, uuwi na lang ako at magtatanim na lang ako ng kamote sa amin. Mr. Chair, I cannot recall, no? Pero kung yan man, nasabi ko, ako ba'y, meron ba akong karapatan na i-promote siya? Sapagkat sinabi niya ron
gusto ko siyang ipapromote? Anong karapatan ko para ipromote siya? Para lang siya magsabi ng gusto kong sabihin niya. Masyado namang akusasyon yan na kahit kailan hindi ko ginawa kahit kanino. Thank you, Honorable Babante. Paragraph 15. The cordial conversation between us continued. So, walang animosity. Would you agree with that, Your Honors? Na cordial yung conversation niyo? Well, actually, Mr. Chairman, di mo pa binabanggit yan. Kanina sinabi ko nga, after na tinanong na namin yung mga ilang provision dun sa paragraph niya, na alam ko na hindi naman tayo makakakuha ng magandang resulta dun sa confirmation ng betting, sabi ko nga, naging light na lang yung usapan. Hindi ko na alam kung ano mga napag-usapan. At, but after that, umalis na ako. Tapos, sumunod na si Congressman Benny. Pero dinagdag niya sa kanya. Mr. Chair, tama ho. Tama yung sinabi ni Chairman Dan na very cordial, very light ang usapan namin. Para mang nabibiroan pa kami dun eh. Nabanggit niya na siya magatanim na ng kamote. Hindi ba biro yun? Yung ba totoo ba yun na magatanim talaga siya ng kamote pagkatapos na mag-retire? Saka, in all due respect, Mr. Chairman, if I may, Mr. Chair, may I be allowed to speak? Kasi, alam niyo po, napakasama naman po ng magiging action namin if we have done something like that without the prior approval of the members of the the chairman of the Quadcom. Never na ginawa po ng bawat isa sa atin yan na meron po tayong gagawing betting ay hindi nalalaman po ng ating pong mga kasamahan. And yung pong most especially kung yung pong coercion at harassment na kung gagawin po namin ay mapuput into jeopardy lahat ng ginawa po ng Quadcom. And hindi naman po kami ganun ka-bobo para gawin yung bagay na yon na alam namin na magkakaroon ng bad repercussion kung sakali na hindi mag-a-agree po si Colonel Grijaldo. And well, ako kasi medyo basically nasaktan po ako doon kasi nga I was expecting that Colonel Garma through sa mga lawyers niya na binanggit na hindi, si Colonel Grijaldo was my parang kasakasamahan na niya before and they were very close. And yung expectation mo na sasabihin niya doon na kino-confirm niya, then suddenly nawala. Kaya po ako medyo na-disappoint during that time. But of course, kasama yun, marami na tayong ganyang kausap na talagang afterwards hindi naman talaga na-confirm. But yun na nga, nagpapasalamat po ako sa committee na to na nabigyan po tayo ng pagkakataon para liwanagin tong issue na talagang nahirapan po tayo dahil sa hindi po pag-attend ni Colonel Grijaldo. Mr. Chair, sa totoo lang, kung siya nasaktan, si Congressman Dan Fernandez, ako naman na-offend sapagkat totohan na lang, nasa mukha ba namin na magko-coerce? Nasa mukha niya. Nasa mukha ba ni Congressman Fernandez na mag-coerce? Ako, nasa mukha ko ba mag-coerce? Tignan niyo nga po yung mukha niya. Compare po sa mukha namin. And the next statement is that I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. So, it was the feeling of Colonel Grijaldo na kinukumbinsi niyo siya na gawin yung gusto niyong ipagawa. That was his feeling. The intention may not be that. Hindi po ba tama, Colonel Grijaldo? I-invoke mo na naman yung right mo. Tama ba yung state mo? I felt that they wanted to convince me to do what they wanted me to do. I stand by my statement, Your Honor. Sagutin mo yung tanong ko. I would like to invoke my right sa Mr. Chair. Your Honor. May I move that we cite Colonel Grijaldo in contempt for violation of Section 11, Paragraph C, refusal to answer relevant questions? So move, Mr. Chair. Second. There is a motion to cite in contempt Colonel Grijaldo for violating Section 11, Paragraph C of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. You are again cited in contempt.
Mr. Chairman. Is Congressman Akop done with this interpellation? Mr. Chair, my motion needs another motion from any member of this committee because we have to determine where or what is the duration of his penalty and where he would be incarcerated. Mr. Chair. Is there any motion? Mr. Chairman. Congressman Congressman Paduano. While the rules of the House now with regards to Section 11 citing a resource person in contempt, the detention, no? The place of detention lies with of course, the chairman of this honorable committee. May I respectfully move, Mr. Chairman, that we will transfer in this contempt order. I move that we will detain Colonel Grijaldo at para malapit-lapit lang sa batasan at Station 6, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Are you referring to Station 6 of the Quezon? Quezon City, Mr. Chairman. Dito lang yan sa batasan eh. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong pastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Tawagin mo yung kakampi mo. Yan ang senaryo. Kailangan talaga kasi gibain nila ito habang maaga pa. Otherwise, may problema talaga sila. Yung congressional meeting, hindi naman tunay na hearing yan. They violate your rights. You cannot even speak. If you speak, they will stop you from speaking. Useless yan. Nalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa aboga, the right to counsel? Wala na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon.
Ang ginagamit ko ay mga sinumpaang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte. Ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte.